Hallelujah. Di ba? Ang saya ng nung nabati mo yung katabi mo. Di ba? Parang wala kang nararamdamang kaba. Kasi kilala mo na yung sa paligid mo family kumbaga. Kaya nga tayo nandito ngayon kasi we will gather today because we have a family day today. Amen? Kaya ngayong araw na to, hindi lang tayo basta magpo-focus sa family day. Ipo-focus din natin yung pinaka-ama natin ngayon. Amen? Na ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga dun sa ating ngayon, sa ating banner ngayon, di ba? One with Christ. Amen? Sabi dun sa 1 Corinthians 3 verse 9, for we are God's fellow workers. Amen? 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 Parang mahina. Amen. Sino ba dito yung tagapaglingkod ng Panginoon? Di ba lahat tayo? Amen. Kaya, paano pa nakilala si Peter, di ba dati? Paano niya nakilala ang Panginoong Jesus, di ba? Doon sa namumblema siya, gusto niya makakuha ng mga isda. Parang ngayon yung nangyari sa atin, di ba? Na hindi tayo sobrang dami, pero itong araw na to, bawat isa sa atin gagamitin ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Na lahat tayo ngayon gagamitin ng Panginoon. Hindi lang dahil sa gwapo at maganda kayo. Amen? Di ba pag may Kristo ka, gwapo at maganda ka. Amen? Wala kang bahay ng problema sa isipan kasi alam mo, may Diyos ka sa araw-araw. Amen. Hallelujah. Yung lyrics po nandyan ha. Kung gusto niyo pong sumabay, kung alam niyo po yung kanta, madali lang po ito. Madali, sobra. Hey! You are God, Panginoon! Come on, church! Here I am, come to thank you. Yes, Lord! Here I am! Here I am, seek your face. Hallelujah! Woo! I'm offering, I have to ask myself one thing. How can I do anything but pray? Hallelujah! I pray. Here we go! You are God! You are God! You are Lord! You are all I'm living for. You are King of everything. On my life to Di ba madali lang? Come on, church! Come to thank you. Come on, church! Here I am! Here I am. Seek your face. Bring to you an offering. I have to ask myself one thing. How can I do anything but pray? I pray. Hey, you are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. Want my life to come on, woo! You are all I'm living for. You are King of everything. Want my life to you are God. You are Lord. You are all. Come on, church. You are King. Woo! You are God. You are Lord. All I'm living for. You are King of everything. Want my life to praise you. Want my life to praise. Want my life to praise. Come on, church. You are God. You, akala niyo tapos na ha? Hindi matatapos yung biyaya ng Panginoon sa atin eh. Isa pa! You are God. Hey!
Hallelujah! Amen. Di ba napakasarap magpuri sa Panginoon? Amen. Tapos nakakagalak, para ka nakaka-exercise, di ba? Sayaw ka ng sayaw, di ba? Kasi tutuwag galak. Galak na galak tayo, di ba? Amen. Hallelujah. Ngayon, di ba? Sa oras na to, di ba? Minsan may mga problema tayo, wala tayong masabihan. Amen. Hindi, wala akong pinapatukuyan ha. Lahat tayo dito, lahat. Wala po tayong pinapatukuyan. Lahat tayo may mga problema, may mga dalahin sa araw-araw. Pero isa lang yung ma-assure ko sa inyo na may kaibigan tayong malalapitan. Hindi yung nasa tabi mo. Hindi lang siya sa likod, harap. Kundi tanging nandun sa taas, yung nakatingin lang sa atin. Hindi yung pisami po yung Diyos nating Ama. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong oras na to, let us shout His name na yung bang hindi lang dahil sa may ama tayo, may kapatid tayo, kundi may kaibigan tayo. Yung mga pinapadala ng Panginoon sa paligid natin is mga anghel niya na gusto niyang makatulong sa atin sa araw-araw. Kaya sa ngayon, huwag ka problema sa anumang dinadala mo kasi yung Panginoon natin is everlasting. Amen. Hindi siya natatapos na tumulong sa iyo, hindi siya natatapos mag-bless sa iyo, hindi siya natatapos na pagalingin ka, bigyan ka ng biyaya. At hindi siya matatapos na padamihin yung mga nasa paligid natin ngayon na kapatid natin. At makakuha tayo ng panibago pang mga kasama na magiging kasama natin sa araw-araw. Amen? Amen. Hallelujah. Who am I that you are mine? Hey! Hey! When I call, is it true that you are that you are mine. Hey! That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Now you love me. It's amazing. Oh, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. We are the friend of God. We are the friend of God. We are a friend. We are a friend of God. We are a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You call me friend. God Almighty. Lord of glory.
are a friend of God. He calls me friend. Come on, church, I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Pakiniman yung katabi niya, sabihin mo, kaibigan siya ng Panginoon. I am a friend of God. I am a friend of God. Hey! I am a friend of God. 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 He calls me friend. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ngayon, Panginoon, may assurance kami na ngayon na kapag may problema kami, madali ka lang lapitan, madali ka lang puntahan, madali ka lang kausapin. Amen. Na walang bayad, libre lang. Amen. Na patuloy niya tayong gagabayan, iingatan, ibibless. Kahit yung family natin. Amen? Kaya huwag ka mangamba. Sa oras na to, hindi lang ikaw yung may problema, hindi lang ikaw yung may nararamdaman na ganyan. Bagkus, lahat tayo may ganyang mga dinadala, pero kanya-kanyang level. Pero nandiyan yung Panginoon natin na siya yung change, yung changer ng ating mga problema. Amen? Hallelujah. Amen. So patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Sino pong mahilig dito kumanta? Kahit hindi po, sabi natin kahit hindi, sa tingin nyo, hindi maganda ang boses nyo. Pero sino pong mahilig yung kumanta? Amen. Di ba alam ko lahat po tayo, di ba? Di ba lahat po tayo, di ba, mahilig tayo sa song, di ba? Lalo na pag nakakarinig tayo ng mga senti na song or may mga songs na super relate sa mga buhay natin, di ba? Minsan may pa emote-emote pa, minsan habang nagkakape, nagtsatsa, nasa bintana, nagmumuni-muni sa ating mga buhay. Di ba? Kasi may mga time po na we can relate to, in each song na naririnig natin, di ba? And just like right now, na yung mga inaawit po nating mga song ngayon, it is not just a song. Lalo na po ngayon sa susunod nating mga pag-aawit sa ating Panginoon na I know God has a lot of things na ginawa para sa ating buhay. Kagalingan, pagpapala, proteksyon, ano pa ba? Name it, God already has done it for us. Sometimes, siguro karamihan nga sa atin, lagi lang tayo nagpapasalamat pag nakarinig tayo ng blessings or pag nakareceive tayo ng blessings, di ba? Or nagpapasalamat tayo pag may magandang nangyari sa ating buhay. But when trials come, when sorrows come, when heartaches come, we forgot to thank the Lord. But, di ba sabi nga, the Lord deserves everything that we have right now. Even kung bakit tayo naririto, yung buhay natin, yung boses natin, yung trabaho natin, is galing po lahat kay Lord. So, the least thing that we can do is just to bring Him back all the glory and praise, kahit sa pamamagitan lamang ng pag-awit sa Kanya. And I hope that as we sing this song, let's yung namnamin natin yung bawat lyrics ng ating aawitin ngayon, because God deserves all the glory and praise. Hindi, kung yung Diyos, binibigay niya sa atin yung the best na talagang nararapat para sa atin. Nawa, ibigay din po natin sa ating Panginoon yung nararapat para sa Kanya. Kahit sabihin natin, Lord, hindi maganda boses ko, or I don't know the song. The songs are very relatable and very easy to follow. Or kung hindi nyo man alam, or hindi nyo masundan yung tono niya, you can just close your eyes and feel the message of the song in your life. Amen? So sige po, hallelujah, Lord. Lord, we will continue to sing song of praise unto you, Father God. Tunay nga po, O Lord, na Ikaw ang tunay na Diyos, O Father God. At sa pamamagitan ng Father God, ng aming simpleng pag-awit sa iyo, nawa ito ay maging sing-incense sa iyo, O Father God. Lord, you know, ang laman po ng puso ng bawat isa. And alam ko po, Father God, na kaya mo pong katagpuin ang puso ng bawat isa, that you can change everyone's heart, O Father God. Hallelujah, Jesus.
Yes, hallelujah, Lord. Patuloy ka namin papurihan, O Father God. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang pupurihin, O Father God. Hallelujah. Purihin kita. Ikaw lamang, Diyos na buhay. Purihin ka, O Diyos.
nagwalatian sa'yo. Oh, hallelujah. Purihin ka, salamat. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tingin, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tingin, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, oh Lord. Tanging ikaw, oh Lord. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Lord, come on church, let's continue to sing our hearts out to the Lord. Kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tingin, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Father God, that you deserve all the glory, honor, and praise of Father God.
Lord, alam niyo po yung puso ng bawat isa sa lahat po na nagtaas ng kanilang mga tinig, O Father God, upang ikaw ay sambahin, O Father God, upang ikaw ay maitaas ang dakilang pangalan, O Father God. And we know, O Father God, na lahat po ng mga pagpapagal, lahat ng aming mga ginagawa para sa iyong ubasan, O Father God, ay inyo pong nakikita, O Father God. At lahat po ng mga ito, O Father God, ay hindi po mawawalang saysay sa aming mga buhay, O Father God. Lord, simula pa lamang po sa pag-awit namin kanina, O Father God, na truly, O Father God, that you are the only God, O Father God, that we can turn to, that you are our only friend, O Father God, that will never betray us, that will always listen to us, despite of yung mga pagkakamali namin, O Father God, that you will never judge us of the sins that we've made, O Father God, but instead that you have always an open arm to accept us for whoever we are, O Father God. And right now, O Father God, all the glory, all the honor, and praise belongs to you alone, O Father God. Patuloy na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, O Father God. And I pray, O Father God, that your Holy Spirit continue to dwell sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, O Father God, and continue to open our hearts, continue to open our ears, and continue to open our minds, O Father God, as we listen to your word na aming naihahayag, O Father God, ng aming kapatid ngayong umagang ito, O Father God, na ang mga salitang ito, O Father God, ay hindi lamang na pakikinggan at aming ilalabas sa ating kabilang tenga, O Father God, but your word, O Father God, that will dwell in our heart, that it may plant seed in the deepest part of our heart. It will grow, it will nurture, O Father God, and it will bear fruit sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Father God, sa buhay ng bawat isa na aming nakasama ngayon, and patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan dahil ikaw ay kanilang kasakasama sa kanilang buhay everyday, O Father God. Maraming salamat, O Lord, and we give back to you all the glory, honor, and praise that you deserve in the mighty and in the powerful name of Jesus. And all your saints will say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Papurihin po ang Panginoon. Tayo po ay umupo at maganda na po na pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Morning. Okay, so, isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. At magandang hapon po dyan sa Pilipinas. Saan banda ko kayo naroon ngayon. Amen. So, ang init ng panahon, no? Kanina nasa likod ako, init na init ako eh. Ang init kasi ng pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen. Purihin po natin ng malakas ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Sige po. Samahan niyo po ako din sa mensahe ng ating Panginoon. Nakikita po rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Sabi po dito, kami ay kapwa manggagawa ng Diyos at ang kanyang bukirin. At kayo ang kanyang bukirin. Kayo din ang kanyang gusali. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin na inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na nakapagtayo. Iba ang magpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nilagay na walang iba kundi si Kristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, mahalagang bato, meron naman gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat gawa sa makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon pa man, maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdaan sa apoy. Amen. Sige po, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Hallelujah.
O Diyos, muli maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, ay tinipon nyo sa lugar na ito upang ikaw, Lord God, ay aming mapupurihan, aming mapaglingkuran, Panginoon, at makapakinig ng iyong mabuting balita sa umagang ito, Lord. Hiling at dalangin ko na lamang, Panginoon, ang pagsama mo sa amin at basbasan mo ang aking labi, Panginoon, sa paghahayag ng salita at buksan ang aming puso't isipan upang ang aming misayang maririnig, Lord God, na mula sa iyo, Panginoon, ang matanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso't isipan. Magamit namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Salamat po sa iyo, Lord God, na ang kinamin at tagumpay ng gawain mo ngayong araw nito, Lord God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, sarap magpuri kanina, no? Nga lang talagang sabay tayo sa panahon, napakainit. Nakikita ko kanina si Kuya Kevin, kulay lechon eh. Poise na poise. Pero the best naman yung pagpupuri natin, no? Talagang nag-glorify natin ang gusto ng ating Panginoon. So mga kapatid ko sa Panginoon, tuloy na po tayo. At lalong umiinit ang singaw. Amen. So mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon niya ay ating gagawin yung ating family day, no, sa ating GMC dito po sa simbahan natin. At ngayon din ito po yung ating tema, One with Christ. At sabi ng kanina, for we are God's fellow workers. So mga kapatid ko sa Panginoon, doon po sa Corinthians, na ang gumawa po ng mga sulat na ito, walang iba kundi si Apostol Pablo, na kung saan ay tinalakay po ni Apostol Pablo doon yung mga bagay na nangyayari po sa loob ng iglesia, tulad na lamang po ng mga pagkakabahagi o ito po yung nagaganap sa kasalukuyan din, hindi lamang po noon, maging ngayon sa mga simbahan nagkakaroon po ng dibisyon ang mga manggagawa ng ating Panginoon. Amen. Nagaganap po ang mga bagay na ito, hindi lang nung kundi maging ngayon, nararanasan po ng marami ito. At meron din po silang tinalakay dito na kung saan ay yung paniniwala po nila kung kanino sila naglilingkod, kung sa tao ba o sa ating Panginoon Diyos. Doon, sinabi doon, ay yung paglilingkod nila, parang nauugnay nila po sa mga manggagawa tulad ni Apostol Pablo, kami kay Apostol Pablo, at kami po ay kay Apollos. Para, yun po yung naging resulta ng pagkakadibidibisyon nila. So mga kapatid ko sa Panginoon, at tinutukoy po ni Apostol Pablo, sa kasalukuyan po mga kapatid ko sa Panginoon, para po maiwasan natin ang ganung sitwasyon na nangyayari po sa loob ng iglesia. Amen. Si Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, kahit po pangit ang kahihinatnan ng kanyang buhay noon, nakulong siya noon, pero hindi po siya nagsawa na sulatan ng mga mananampalataya sa bayan ng Corinto para lamang po ayusin ang problema na nagaganap sa loob ng iglesia. So, ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon, sa araw na ito, tayo ay tinipon ng Diyos sa lugar na ito para po ipaliwanag sa atin na ang bawat isa sa atin na mayroon po kanya-kanyang ginagalawan o obligasyon sa loob po ng iglesia na hindi po natin nauunawaan ng lubusan. Amen. Ginamit si Apostol Pablo ng ating Panginoon para po ang bawat isa sa atin ay magising sa katotohanan na kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo sa iyong buhay. Binasag ang katahimikan ng problemang ito sa loob ng iglesia sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Dahil sa mga panahon na yan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang laki po ng problema na kanilang kinakaharap. Pero sa panahong ito, hindi naman po ganun kagrabe. Amen? Tayo po ay na-develop ng gusto sa kakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, marami sa atin yung mga maggagawa ni. Amen? Marami sa atin nangangarap din tumayo katulad nito. Marami sa atin nangangarap na kamukha ng ginagawa ni Kuya Kevin. Amen? Nagigitara na, kumakanta pa. Amen? Si Ate Beth, ganun din. Marami nangangarap ng ganyan. Pag dumadalo ka sa gawain ng ating Panginoon, iniisip mo, someday, ganyan ako. Amen. Amen. Pag habang tumatagal ka sa gawain ng ating Panginoon, nati-develop yung ating spiritual na pamumuhay, nakokopya mo na yung nakikita mo doon sa harapan. Amen.
So mga kapatid ko sa Panginoon, ibig sabihin nito, ang bawat isa po ay meron po kanya-kanyang obligasyon sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Hindi po natin pwedeng i-deny ang mga bagay na ito sa kadahilanan na sinasabi po mismo ng ating Panginoon in Matthew 28, ang sabi doon, although sinabi niya sa kanyang mga alagad, but sa kasalukuyan mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ang tinutukoy ng Matthew 28. Ano sabi doon? Humayo kayo. Amen? Sinabi doon, humayo kayo. Pag sinabi humayo, ibig sabihin pangkalahatan. Marami. Hindi naman sinabi doon, humayo ka, Kuya Noel. Bahala ka sa buhay mo. Kaya mo yan. Sagot ko na lang pamasahe mo, humayo ka na lang sa tukba. Ang layo no? So mga kapatid ko sa Panginoon, doon po sa Old Testament, kaya nga sabi natin kanina, hindi natin maididinay ang mga bagay na ito dahil doon po sa istorya po ng buhay ni Prophet Jeremiah. Sabi niya doon ng ating Panginoon, ipinaglilihi ka pa lang, hindi ka pa pinapanganak, pinili na kita. Jeremiah chapter 1 verse 5. Verse 5. Hindi, kinigising ko lang, mga naantok na kayo. No? Sinabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ka pa ipinaglilihi para po maintindihan natin kung bakit tayo dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi ka pa pinapanganak, ang ating Panginoon Diyos mismo ang pumili sa'yo. Pero, kinapos. No? Mga kapatid ko sa Panginoon, kahit po sino sa atin, huwag po nating i-deny ang bagay na ito dahil mismo ang Diyos ang nagsabi nito sa atin. Amen? Posible kasi mga kapatid ko sa Panginoon na nag-exist ang buhay natin sa mundong ito, pero hindi ka fruitful. Hello? Tama? Posible na nag-exist ang buhay natin, at nung una pa naman talaga, nag-exist na ang buhay, kay Adan at kay Eva, kaya lang nahinto ito dahil sa pagkakasala. So hindi po nagamit ng Diyos yung pagkakalikha sa kanila. Amen? Dinala sila sa Garden of Eden para sila po ang mamahala sa lugar na yan, pero nagkasala sila. Muli pong nag-exist ang buhay, dala ng ating Panginoong Hesus sa atin, kaya lang, tinanggihan natin. Anong dala niya? Buhay na walang hanggan para sa atin. Amen? Yun dapat na tayong gumagawa, ginawa ng ating Panginoon. Ang hinahanap lang ng ating Panginoon sa atin, yung kanyang nasimulan, ipagpatuloy natin. Amen. So marami sa ating mga kapatid ko sa Panginoon, sapat na po tayo nang tayo umati na sa gawain ng ating Panginoon. Ito sa simbahan, upo tayo, uwi. Upo tayo, uwi. Kain pa. Amen? Di ba? Nangyayari po ito. Di po ako nag-ano Totoo yan. Bumibilang po ng sobrang tagal o sobrang haba ng panahon sa gawain ng ating Panginoon na nanatili lang siyang attendance. Attendance lang attendance. No? Attender. Attender ba? Setting ministry pala yun. Tama. No? So mga kapatid ko sa Panginoon, kaya nga sinabi doon ng Diyos kay Prophet Jeremiah, kasi si Prophet Jeremiah parang tataka siya, bakit mo ko gagamitin, Lord? Busy ako ngayon. Actually, ka-hire ko lang sa bago kong trabaho. Paano ko absent para humayo? Amen? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin, huwag mo na akong pagdamutan. Kasi pinili kita eh. Hindi naman tayong pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin, kapatid. Amen? Ang Diyos mismo pumili sa iyo at hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Kaya hindi po tayo, wala tayong karapatan tumanggi. Hello? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, baka pwede namang si ano na lang ang humayo doon. Lord, baka namang pwedeng sa susunod na linggo na lang ako. Naalala ko ito yung sinabi ko kay Ate Beth last week. Hindi, busy lang ako. Nangyari sa akin last week. But mga kapatid ko sa Panginoon, alam niyo po ba, ang gusto kasi ng ating Panginoon sa atin, tayo ay maging fruitful, successful, yan po yung layunin natin pa, fulfilled,
at magkaroon ka ng abundant life. Amen. 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 Kaya hindi natin nararating ang bagay na ito kasi lumilihis ka ng linya eh. Lumilihis ka ng daan. Kaya tingnan niyo si Jonah. O, di ba? Yung mga kinausap ng ating Panginoon Diyos noon, nakipag-argumento sa kanya, anong nangyari? Wala eh. Di ba? Napahamak sila. O, si Jonah nangyari, o, di ba? Nilunok ng isda. Kung hindi siya nagbalik loob sa ating Panginoon, ginising lamang po siya na mayroon akong misyon na pinagagawa sa iyo. Saan ka nagpupunta? Amen? Ginagawa niya ng mga lingkod doon na kinakausap, lumili sila, nakikipag-argumento. Nakikipagtalo. Lord, bakit naman ako? Dami-dami naman dyan. Ang dami naman dyan. Pwede namang iba. Amen? Kaya nga, yung plano ng Diyos ay hindi nagaganap. Excuse. Kaya nga yung mga plano ng Diyos sa'yo, hindi nagaganap kasi nga lumilihis ka ng landas eh. Pinagtataguan mo ang Diyos. Ayaw mo ba sa Diyos? Amen? Eh, ang Diyos ang pumili sa'yo, hindi naman ikaw pumili sa Kanya. Amen? Tayo nga, pag nag-apply tayo ng trabaho, pag hindi ka pinili ng employer natin, wala ka eh. So, ang Diyos, isa po ito sa pinakamalaking employer sa lahat. Amen. Manggagawa lang po tayo. Amen? Ang ating pinagtatrabuhan ay walang iba kundi ang ubasan ng Diyos para po sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa mensahe ng ating Panginoon na binasa natin kanina, sabi diyan, di ba? Oh, for we are God's fellow workers. So lahat tayo manggagawa. Tinutumbok dito sa mensaheng ito, lahat po tayo ay manggagawa. So mga kapatid, sa Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon Diyos sa atin ay magkaroon ka ng matigas sa pundasyon. Panindigan mo kung ano yung binibigay niya sa iyo, kung ano yung inuutos niya sa iyo. At yan po yung unang-unang tatalakayin natin, kaya pagdiinan. Amen? So mga kapatid sa Panginoon, so mga kapatid ko sa Panginoon, sa umagang ito, ay ang ating Panginoon Diyos ay naglalagay ng pundasyon sa buhay ng bawat isa bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Sa pamamagitan po ng ating pagkakakilala sa Kanya at pagkakakilala ng Diyos sa iyo. Ang pundasyon na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kakulangan sa karamihan. Anong kakulangan? Yung pundasyon nito, sinabi dito kanina, ang pundasyon na tinutukoy, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi po kilala ng maraming tao na nakapaligid sa atin kung sino yung pundasyon na meron ka ngayon. Amen. Ikaw at ako, manggagawa ng Diyos, kaya meron ka ng pundasyon. Ang gusto ng ating Panginoon, yung pundasyon na ito, itayo mo rin doon sa tao na gusto mong akayin sa paanan ng Diyos. Amen. Kaya yun yung una natin, yung the foundation. Sabi ng verse 10, ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos sa akin, inilagay kong pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Sino pa yung tagapagtayo? Ikaw. Amen? Bilang manggagawa, ikaw po yung tagapagtayo ng building na ito, ng gusali na ito, doon sa kapwa, doon sa taong nakapaligid sa iyo. Ano yung gusali na tinutukoy dito? Yung kaharian po ng Diyos, gusto ng ating Panginoon na ilagay mo doon sa buhay ng taong iyan. Amen. Gusto ng ating Panginoon Diyos na ang pundasyon na meron ka ay gusto ibahagi mo rin naman sa iba. Amen? Ang pundasyon na ito ay meron ka na. Kailangan naman nila eh. So mga kapatid, sa Panginoon, ikaw po yung isusi para magkaroon ng pundasyon sila katulad mo. Kailangan maipakilala mo sila doon sa nagbigay sa iyo ng matibay na pundasyon. Sino? Si Kristo. Amen.
yung pundasyon na ito bilang isang lingkod, para naman din, hindi lang ikaw yung lagi dumadalo sa gawain, sa susunod na linggo, meron ka namang kasama, ay maibahagi mo sa kanila. Yung pundasyon na ito, kailangan mong maitayo doon sa buhay ng taong ito. Gaano ka-importante yung pundasyon na ito? Nakita nyo pag gumagawa ng building, mas pinatitibay nilang pundasyon bago ang pader. Amen? Mas pinatitibay nila, nakita nyo, hinuhukay ng malalim, binubuhusan ng simento, nilalagyan ng bakal, kumbaga, para sa itinatanim. Kasi pag mahina ang pundasyon, pag tinayo na ang pader at poste, guguho ito. Tapos ka na dun eh. Sa pundasyon na ito, matibay ng pundasyon mo. Ang gusto ng ating Panginoon, gawin mo rin ito sa kanila. Amen? Ang pundasyon ay makilala rin nila sino yung matibay na pundasyon na meron ka. Sino yung matibay na pundasyon na pinagmamalaki mo sa iba. Dumating ang bagyo, dumating man malakas sa ulos, hindi ka natitilag kasi matibay yung pundasyon ko eh. Si Kristo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid sa Panginoon, yun daw gumagawa ng pundasyon, sabi doon, di ba, nakita nyo, huhukay silang malalim, talagang, as in malalim talaga, tapos lalagyan ng bakal, simento, yun po yung pinakapatigas mismong building na yun. Amen? Kaya pag lumilindol, unang gumuguho ang pader bagong pundasyon. Ngayon, meron ka ng pundasyon, kaya kahit lumindol man ang malakas, kahit bumuhos man malakas sa ulan, malakas ang bagyo, hindi ka natitinag kasi matigas na pundasyon mo eh. So kailangan lamang po natin na patigasin ang pundasyon ng mga tao na kapaligid sa atin para hindi rin po sila atakihin ng kaaway. Tulad ng naranasan natin nung una. Amen. Nung unang malambot pang pundasyon mo, umulan lang, Diyos ko po. Amen? Nagdidilim pa lang ang langit. Lord, help me. Ito na naman siya. No? And kapag mahina ang pundasyon mo, mga kapatid sa Panginoon, ambon lang, guguho yan. Bilang isang lingkod ng ating Panginoon, kailangan po matigas ang tuhod mo. Naharapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa iyong buhay para pag nakita ka ng tao na gusto mong akayin sa ating Panginoon, sa paanan ng Diyos, ay gayahin ka rin. Amen. Ba, daming problema ng taon to, pero hanga ako sa kanya. Eh? Hanga ako sa kanya. Talagang nakukuha pa yan dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Eh doon ako umuhugot ng lakas eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang. Amen? Gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Para makilala mo yung hinuhugutan ko ng lakas. Amen? So, nagagamit natin ngayon yung pundasyon natin para sa kanila. Amen? Sabi nga doon sa, di ba sabi doon sa nakarang tema natin, no? Maraming aanihin ngunit kukunti ang manggagawa. Ang manggagawa na tinutukoy doon, tayo. Napakarami pong gagapasin sa labas. Ang daming aanihin na nakapaligid sa atin. Pero hindi po natin nakikita dahil busy po tayo at abala sa maraming bagay. Kaya nga hindi aksidente, naririto ka ngayon, hindi aksidente, napapanood mo ito ngayon o naririnig ngayon dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Diyos. Kaya hindi po aksidente na inimbita ka ng ating mga kapatiran dito, kundi ikaw ang pinili ng Diyos. Lahat tayo. May layunin ng Diyos sa iyo. Amen? Tingnan yung mga lingkod ng ating Panginoon Diyos noon. May mga pinag-aralan ba? Wala naman. Kung pagdating sa pinag-aralan lang, titingnan, di sana hindi sila nakapasa. Eh, puro mangingisda nga ang kinuha niya noon. Amen? Lahat sila puro nangingisda eh. Maliban lang kay Pablo. Di ba? Kinuha niya yun kasi gusto ng ating Panginoon hinalitulad doon sa mangingisda na mamamalakayan ng isda. Tayo, mamamalakayan naman ng tao. Parang mangingidnap lang. No? Hindi po tayo mangingidnap, kapatid. Amen? Ibabahagi lang natin sa kanila kung sino yung nagpapalakas ng loob mo, kung sino yung nagpapatatag sa iyo. Si Kristo, kailangan po nilang makilala ang Diyos na ito. Amen.
Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid ko sa Panginoon, doon po sa New Testament, yung dalawang tao po nagtayo ng bahay sa batuhan at nagtayo po ng bahay dito sa buhangin. Alam mo naman natin yan, di ba? Sabi doon kung doon ko nagkakamali, Matthew chapter 7 verse 24 ba yan? No? Kung doon ko nagkakamali. Doon, may nagtayo ng bahay doon po sa batuhan. Yung isa naman nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. So nagkaroon po ng malakas na unos. Nung malakas na unos, tinamaan ng dalawang bahay na ito, gumuho po itong nasa buhanginan. Talaga naman, pag naalunan niya ng dagat ng tubig, guguho talaga. Yung nasa bato, nanatili po itong nakatayo. Napapanatili ang bagay na ito, yung katatagan nito, dahil hindi siya bumibitaw sa Diyos. Amen. Siguro itatanong ninyo, paano kaya natin ito ibabahagi sa kanila ngayon? No? Kailangan po, sabi natin kanina, kailangan magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos, kay Kristo. Pare-parehas po tayo mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Lalo na sa panahong ito. Amen? Hindi po may kakaila, lahat tayo dumadanas ng problema at pagsubok sa buhay. Alam po natin yan. Sa panahong ito, tataligod ka pa sa Diyos, ewan ko na lang. At nyo naman, pag namulunod kayo ng balita, trahedya doon, trahedya dito, gutom doon, gutom dito, virus doon, virus dito, tapos iisnab-isnabin mo lang ang Diyos, hello. Amen? So kailangan po magkaroon sila ng personal na relasyon, kagaya po natin. Paano natin magagawa? Siyempre, pagagamit natin ang buhay natin sa ating Panginoon at ilalapit natin ang mga taong ito sa paanan ng Diyos. Para po sila magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon bumaba dito para po makilala siya ng maraming tao, hindi bilang hari, kung hindi bilang sanlingkod din. Imagine, hari siya pero naglingkod siya sa atin. Siya, ginawa pa nga niya, hinugasan pa ang paan ng kanyang mga lingkod eh. Amen? Sa kanila kita, hari, naghugas ang paan ng mga alagad niya. Amen? So tayo po mga kapatid sa Panginoon, tayo po ang naatasan sa bagay na ito para yung pundasyon na ito ay magkaroon na ngayon na para sa kanila. Magawa ito sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Pangalawa, sabi dito, paano natin tuturo sa kanila? Kailangan kamukha natin nung una, wala naman tayong personal na relasyon sa ibang tao. Pero dahil inuunawa natin na salita ng ating Panginoon sa buhay natin, ngayon, nagkakaroon tayo ng personal na relasyon sa ibang kapwa o sa ibang tao para po sila ay matulungan natin sa ibang bagay. Wala man akong pinansyal, kapatid, ipag-pray na lang kita. Amen? Wala man akong ginto o alahas o anuman, ipapakilala na lang kita kay Kristo. Amen? May karamdaman ka man, ipag-pray kita. Hindi mo kilala. Ang Kristo yung kilala ko, bubuhay ng patay ito, uy. Amen? Baka hindi mo kilala, ang Kristo yung kilala ko, nagpapagaling, nagpapalakad ng pilay. Nagbibigay ng paningin sa mga bulag. Naiisip-isip siguro ng iba. Parang maganda kinukwento ni Kuya. Totoo. Naranasan namin ito. Totoo pong naranasan ng mga lingkod ng ating Panginoon ito noon. Hanggang ngayon. Kaya po namin binabahagi ito sa inyo ay para po hindi masayang yung bagay na tinatanim ng ating Panginoon Diyos sa amin. Kami po ay, sabi natin, kami po ay mga lingkod lang katulad nyo. Wala po kami dapat maipagmamalaki sa inyo, kundi ang pinagmamalaki namin dito, walang iba kundi si Kristo. Amen. Ito po yung pinakamatibay na pundasyon na meron kami. Gusto ko po, magkaroon din kayo katulad nito. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, ang sabi ng verse 12, sabi dito, the construction. Sabi dito, may nagtayo naman ang gumagamit ng ginto, pilak, mamahaling bato, pero naman gumagamit ng kahoy, damo, dayami. Yan. Ito po tungkol sa mga materialis na gagamitin. Doon sa construction na ito, mga kapatid sa Panginoon. Kung ikaw na lang din naman yung magtatayo ng building para sa iyong kapwa, ay bigay mo na yun the best.
Huwag mo siya pipirin, kapatid. Dahil baka ang kaaway, inaabangan lang kung anong gagawin mo sa kanya, tumbasan yung ginagawa mo. Patay. No? Nagbigay ka ng 1 kilo sa kanya, dinoble ng kaaway, patay na. Amen? Kaya nga ibigay mo na yan the best. Kung ano yung meron ka, ibigay mo sa kanya. Kung ano yung pinagbibigay ng ating Panginoong Diyos, ibigay mo sa kanya, package deal. Amen? Kailangan po buong-buo mong ibigay sa kanya si Kristo. Libre naman ito natin tinanggap ng una eh. May bayad ba yan? Wala. Amen? Walang bayad ito, kapatid. Kaya nga kung tatayo mo yung kaharian ng Diyos dito sa kapwa natin o sa mga tao nakapaligid sa atin, ibigay mo na yun the best. Para hindi po siya maagaw muli ng kaaway. Nilagay mo na yung pundasyon. Pinatibay mo ang lahat ng ito dahil pinakalala mo siya sa ating Panginoon. Ngayon, itatayo mo naman ngayon yung pader, yung poste hanggang magkaroon siya ng bubong. Amen? Ipapatiles pa kita kung gusto mo. Amen? Antayin mo lang akong makalun. Amen? So, ibibigay natin yung the best sa kanila. Para po, pagdating ng panahon, hindi ka nag-iisang dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. 2 kayo, susunod 3 na kayo, 4 na kayo, 5. So parami ng parami hanggang sa darating ang time, bus na ang service natin, hindi na yung kay Kuya Tunying. Ha? Amen? Hindi na po isang sasakyan lang ginagamit natin balik-balik. Bus. Sinabi ng sub ko dito. Sanay ako mag-trailer. Baka akala nyo isang pick-up lang kayo. Kaya nga, di ba? So, kung gagawa naman tayo ng gusali sa kanila, ibigay natin yung the best, yung pinakamaganda na. Yung pinaka-the best talagang mapapawaw siya. Wow! Thank you, kuya. Di ba? Wow! Thank you, ate. Galing mo talaga. Hindi kami magaling. Ang magaling dito, ang Diyos. Amen? So, mga kapatid ko sa Panginoon, doon po sa Old Testament, ay meron po tayong mababasa doon sa istorya po ni Nehemiah. Amen? Si Nehemiah, mga kapatid sa Panginoon, nung panahon sila ay naalipin dahil yung mga pumalit pong hari, ka King David, ay mabibilang mo na lang sa daliri mo o sumunod sa kanyang yabak. Karamihan po na naging hari ng Israel nung panahon na yan, pinabayaan at inilubog ng husto sa pagkakasala ang Israel. Mabibilang mo na lang sa kanila kung ilan sila na talagang naging matino. Sa kabila po ng lahat ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Israel ay muli pong naalipin. Muli silang sinakop, lahat ng nakamkam ng paghahari noon ni King David, muling nabawi ng kaaway. Kasi napabayaan eh. Amen? Si Nehemiah, siya po ay nagpaalam muna sa kanyang amo, no? Paalam, boss, baka pwede naman ako umuwi muna sa amin. Dahil uwi siya ng Jerusalem. Dati siyang nakatira doon. Amen? Dahil po sa mga gulong naganap doon, ang bayang Israel o Jerusalem na ito, iginuho po ng kaaway. Ginamit ng ating Panginoon Diyos si Nehemiah para po ang pader ng Jerusalem na ito ay muling maitayo. Amen. Ang sabi doon, pumili siya ng mga manggagawa, actually hindi nga related sa construction eh. Yung manggagawang kinuha niya ay mga gumagawa ng pabango, yung mga nagtitinda ng cosmetics. Paano itatayo ang building kung hindi siya sinasamahan ng Diyos? Paano itatayo muli ang gusali na ito na ginuho ng kaaway kung hindi siya sinasamahan ng ating Panginoon? Mahirap yun. Pwede silang maghakot ng buhangin, pero yung magtayo ng pader, mahirap. Amen? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, habang itinatayo nila ang pader na ito, ang banta ng kaaway andyan. Hindi nawawala sa kanila ang banta ng kaaway na muli silang sakupin. Pero ano sabi doon, habang gumagawa ka, humawak ka sabihin nating martilyo, o ano mang klase, o humawak ka ng pala doon sa kanan at yung kabila espada bilang proteksyon sa iyong sarili.
Amen. So mga kapatid ko sa Panginoon, doon nakita natin kay Nehemiah yung kanyang concern doon sa mga taong nasasakupan niya. Ganyan po tayo dapat. Hindi ako galit. Hello. Ha? Hindi po ako galit. Ganyan po dapat tayo sa ating kapwa. Habang itinatayo natin ang gusali, kailangan may kalakip na proteksyon mula sa Diyos. Amen. Napakaganda mga kapatid sa Panginoon. Pag nabasa niyo ito kay Nehemiah, talagang ginamit siya ng Diyos para muling itayo ang Jerusalem. Imagine lahat doon, inalipin. Lahat sila. Pero dahil si Nehemiah ay nakalugdan ng hari ng Persia, balik sila ng Jerusalem para muling itayo ang pader na ito. Amen. Muling na nang balik ang Jerusalem sa pamamagitan po ni Prophet Nehemiah. So ganyan po tayo sa kasalukuyan. Para ang mga taong itong nakapaligid sa atin manumbalik sa Diyos, kilos, kapatid. Amen? Actually, yung mga invite ko, 1 week before, oo. Pagdating ngayon, hindi na. Kaya ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa dumating dito. Hallelujah. Renta pa naman sana ako ng limousine eh. Oh, wow. No? Pagdating ng gawain, wala na sila. Hindi ko alam kung bakit. No? Ang sabi nila, meron daw sila mga important matters. Wow. Amen? So mga kapatid sa Panginoon, balik tayo. Yung construction na ito, pumili ka ng materials na alam mong mas mainam para sa kanila. Itong materials na ito, na ilalagay ko sa iyo, ay talagang kaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen? Uhubugin mo siya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon na nalalaman mo ngayon sa kasalukuyan. Kung ano yung nalalaman mo tama, ibabahagi mo sa kanila. Para ang gusaling ito ay magtuloy-tuloy yung paggawa at pagtayo nito. Amen. Alam naman natin ang kaaway, ang banta ng kaaway, hindi ito tumitigil. No? Naparito siya para pumatay, sumira. Alam natin yan. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Kaya kung hindi matibay yung gagawin mong puntasyon dito, wala na. Isang alon lang yan, wash out yan. So sino pa rin ang susi? Tayo po, ng mga manggagawa ng Diyos. Amen? Tayo pa rin po ang inaasahan ng ating Panginoon na gawin ang bagay na ito para sa kanila. Kaya kailangan tumindig tayo at gawin natin ito ngayon na. Now na. Amen? Mahirap paniwalaan pero mga kapatid ko sa Panginoon, narinig natin sinabi kanina kay Jeremiah, hindi ka pa pinaglilihi, hindi ka pa pinapanganak, pinili na kita. Amen? Siguro naiisip natin, parang wala akong choice doon. Yes po. Ang choice mo is maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kung pipili ka rin lang naman, yung maglingkod ka na lang sa Diyos. Ang mundong to, mga kapatid sa Panginoon, balot po ito ng pagkakasala. Kaya kung pipiliin mo ang mundo, ewan ko na lang. No? Kung ano magiging kahinatnan ng buhay natin. Alam natin yan. Kung pipiliin mo ang mundo ito kaysa sa Diyos, ay nung panahon niya, di ba? Nung unang panahon, pinili ng mga tao na palayain yung kasama niya doon kasi ang ating Panginoon. Pero hindi nila nalalaman na meron palang layunin ng Diyos sa kanila. Ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa panahong ito, ang layunin ng Diyos na meron ka na inilagay sa iyo, gusto niya gawin mo rin sa iba. Amen? So tayo po mga kapatid sa Panginoon ay one with Christ. Amen? Nakita natin yan, oh? Laki-laki. One with Christ. Lahat po tayo ay isang pamilya, isang tiyan, isang lahi, dahil po mga kapatid ko sa Panginoon, nilikha po tayong kawangis ng Diyos, hindi kawangis ng kung sino man. Amen? Ang disenyo natin mga kapatid ko sa Panginoon, wala po itong katulad. Hindi po ito napipirata. Amen? Ang Diyos pag lumikha, sigurado ito. May kalidad. Nilikha ka ng Diyos na kanyang kawangis bilang isang lingkod sa kanyang ubasan.
Kaya nga gano'n na lamang ang panawagan ng Diyos sa atin sa mensaheng ito na tayong lahat ay mga manggagawa lamang ng ating Panginoon. Gawin natin ang bagay na pinagagawa ng Diyos sa mundong ito. Kasi nakikita po ng ating Panginoon sa atin ngayon na tayo po ay patulog-tulog sa pansitan. Ginigising lamang po tayo sa mensaheng ito. Hindi po pinag-uusapan dito mga kapatid sa Panginoon kung ikaw ay bago ngayon. Halimbawa, ngayon hindi po pinag-uusapan dito yung tagal mo sa gawain, lalo na. Ang mensahe ng ating Panginoon po ay para po sa lahat, hindi po para sa tatatlong tao lang. Lahat po tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon para anihin na ang mga aanihin sa labas. Amen? Kaya nga sabi doon, ang daming aanihin ko, konti ang manggagawa kasi nga ang mga manggagawa din tulog. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi pa talaga kayo makipagpuyatan sa akin. Amen? Nagtataka ang ating Panginoon siya, dasal ng dasal, nagpupuyat talaga sa pananalangin, ang mga manggagawa tulog. Kaya sinitan niya yung mga ito, hindi naman niya sinitan, nagalit siya. Ang sabi niya doon, hindi ba talaga kayo makikipagpuyatan sa akin? Amen? Kasi alam ng ating Panginoon Diyos, kapag nabubuhay ka pa sa laman, sa kasalukuyan, talagang malabong mangyari na kung makapaglingkod ka sa Diyos. Malabo, malayo sa katotohanan ito. So anong dapat natin gawin? No? Buksan po natin ang ating puso at isipan para sa ating Panginoon. Hayaan po natin mga kapatid sa Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay matanim sa puso natin. Dahil iyan po talagang gusto ng ating Panginoon para sa bawat isa. Amen. 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 Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga di ba sinasabi niya lagi, pagsisiya niyo tagdan yung mga kasalanan, bakit kasi malapit na ako maghari? Matagal siya naghahari sa langit, ang gusto niya pagharian ng buhay natin. Amen? So napakaganda po ng layunin ng Diyos sa atin. Yung magkaroon ka ng abundant life, wow. Talaga naman. Hindi mo nahahanapin sa iba. Meron ka na nito eh. Kung ano yung meron ka ngayon, meron kang Kristo na wala sila. Yun ang pinaka-the best. Amen? Mayaman nga sila, may Kristo naman ako. So what? Amen? Maganda nga sasakyan mo. Hindi mo naman kilala si Kristo. Amen? So paano nga nila makakilala? Kilos. Kilos po tayo. Amen? Kasama na po ako, hindi ko po inetsipera yung sarili ko. Lahat po tayo kikilos para magawa ang gusaling ito na tinutukoy ng ating Panginoon para sa atin. Amen? Puri natin ating Panginoon. Hallelujah. Ito po pinakamaganda, yung pinakahuli. Yung pangatlo, the inspection. Sabi po dito, ng verse 13, makikilala ang uri ng mga gawa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ito na. So mga kapatid sa Panginoon, matagal tayong nabubuhay sa mundong ito, matagal tayong inaasahan ng ating Panginoon Diyos na gawin yung bagay na pinagagawa in Matthew 28. Alam natin yan. Darating ang panahon, mga kapatid sa Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos para po ipagsulit ang lahat ng ginawa mo sa mundong ito. Amen. Kaya pag inispeksyon, yung gusali na pinagagawa sa iyo, nasaan itong building na to? Nagawa mo ba yung building na yung gusaling ito na pinagagawa ko sa iyo? Patay na. Parang hindi yata ako updated yung Lord. Huh? Amen? Hindi ka po makakapagsasalita ng ganun pagdating sa inspection. Kasi ang ating Panginoon nandiyan na mismo. Sa Kanya na lahat. Yung quality control nasa Kanya. Nasaan yung kalidad nito? Ikaw na mismo ang nagtayo ng gusaling ito. Nasaan yung kalidad nito? Bakit iginuho kagad ng malakas na bagyo ang gusaling ito? Anong ginawa mo? Amen? Kulang ba sa simento to? Anong ibig sabihin? Kulang ba ito? Amen? Nagkulang ka ba doon sa taong yan? Nagkulang ka ba doon sa taong ito na pinaakay ko sa iyo?
Bakit gumuho ang pader na ginagawa mo sa kanya? Bakit gumuho ang gusaling ito? Anong ginawa mo? Anong isasagot natin sa Diyos? Mahirap, mga kapatid sa Panginoon. No? Hindi natin masasabi na, Lord, baka pwedeng ibalik mo ako ulit para tapusin ko lang to. Meron ka na umpisahan, hanggang umpisa lang, hindi mo natatapos. Kaya pag dumating na inspeksyon, wala kang maisumiti doon sa mag-inspeksyon. Nasaan na to? Bakit hanggang pundasyon lang to? Amen? Nasaan yung pader nito? Bakit? Ibinulsa mo yung pondo nito. Hello? Patay tayo dyan. No? Ang ating Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo hahanapan po ng accomplish. Tandaan natin yan. Bilang manggagawa ng ating Panginoon, lahat po tayo magsasubmit nito. Lord, ito po yung sa akin. Pakicheck na lang po. Amen? Bakit wala yung ano dito? Nasa yung pinakamalaking project na pinagagawa ko sa iyo. Patay na. Amen? Pinakamalaking project sa iyo, nasaan yung mga tao dito sa kabilang barangay, nasaan sila? Ano yung sasagot natin? Ang hirap, di ba? Kasi manggagawa ka eh. Pinubaya sa iyo ng Diyos ang bagay na ito, pero nasaan? Naging pabaya tayo, patay. Pag tayo naging pabaya, mga kapatid sa Panginoon, alam this. Kung nakakapag-swimming ka sa Alsyola, dito, ewan ko lang. No? Tatawag ka ng bumbero dito. No? Wala na ba yung Alsyola? Hindi pala ako updated. Amen? Kapag chinek ng ating Panginoon ito sa atin, nasaan yung taong ito? Nasaan itong mga tropa mo na to? Di ba dati kasama mo sa gawain na to, Lord? Hindi ko rin alam eh. Ang hirap-hirap po sagutin ito sa Diyos, kapatid. Kaya nga ako, pag inaaya ko yung mga kasama ko sa bahay, Diyos ko, patawarin mo na lang ako, Lord. Pag inaaya ko sila, sa totoo lang po, hindi ko sinasabi na ako perfecto. Talaga pong sinasabihan ko sila. Kaya pag araw ng gawain, pag Biyernes, yung volume ng laptop ko, halos masira. Naka-full po yan. Pag hindi pa ako nasiya, yung volume ng sa TV, yung meron kami doon, naka-subwoofer pa yun, sasaksak ko yun doon, para lang marinig nila. Bakit? Kasi iniisip ko yung bagay nito pagdating ng inspeksyon ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung sasabit kong project sa Kanya na yung accomplish ko na saan. Amen? Kaya pag meron tayong inaakay na tao at hindi mo na isasama, masakit, kapatid. Kung alam mo lang. Sabagay, yung prospect kong isa, hindi ko masisisi dahil nag-positive po kasi yung misis niya. So, hindi ka talaga maobliga. So, hindi ko siya maobliga. Ganda ng akbay ko, positive pala yung misis. Ganda ng akbay ko, sarap ng kain namin ng lomi, positive po. No? So, hindi ko po yung no? Kwento ko lang. No? So, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang lahat po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, meron po itong mga listahan ng ating Panginoon ibibigay sa iyo. Kapag dumadalo ka sa gawain ng ating Panginoon, unti-unti ipaunawa ng Diyos sa iyo kung ano yung dapat mong gawin sa iglesia. Kung ano yung mga bagay na dapat mong unahin at dapat mong tapusin. Kapag nakita ng ating Panginoon tapos na yung project na binigay sa iyo, bibigyan ka ulit ng panibago. Oh, busy naman pala ako. Sobrang busy naman pala pag manggagawa ka ng ating Panginoon. Hindi. Hindi po. Busy ka. Actually, mas busy pa nga tayo sa social media. Oh, tama hindi? Oh, tama, di ba? Talaga tong social media na to. Joke lang. No? Totoo yan. Nagiging busy po tayo sa mga ganung bagay. Pero,
doon sa pinagagawa ng Diyos, nakakalimutan natin. Yan ang katotohanan. Amen? Ang inspeksyon, mga kapatid ko sa Panginoon, mula umpisa hanggang sa katapusan po ito, hahanapin ng Diyos sa iyo. Ituturo ng ating Panginoon ngayon yan, ito yung blueprint. Bakit walang bintana itong building na to? Ha? Bakit walang bintana itong building na to? Nasaan to? No? Lagi tatanungin ng ating Panginoon dito. Kaya pagharap mo sa Diyos, kailangan alam mo kung ano isasagot mo sa Kanya. Lord, mission accomplished. Pag ganito ang sagot mo sa Kanya, wow, bigyan ng jacket yan. Amen? Bigyan ng jacket yan, no? Lapit yung mga ngayon, bigyan ng jacket. Amen? Ano ibig sabihin? Kasi very good ka sa Panginoon eh. Alam mo ba, na kapag nagkakaroon ka ng accomplish sa Diyos, ang biyaya mo, iniipon mo sa langit, hindi dito sa lupa. Kaya bawat project na pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon Diyos, sikapin po natin tapusin dahil ang lahat ng ito, aanihin mo bandang huli. Amen. Bandang huli mga kapatid, sa Panginoon, ikaw din po ang makikinabang ito. Lahat ng benepisyo na ginawa mo nito, lahat ng benepisyo sa iyo po ito. Lahat ng ito sa iyo. Amen, napakasarap po pakinggan, no? Welcome, no? To my good and faithful servant. Wow! Kasama kang kakain sa long table, no? Parang ka nasa loob ng ano, no? 5-star hotel, no? Sarap ng kakain ng ating Panginoon kasama ka. Kaya inspection, napakahalaga, kapatid. Kung ang bagay na ito pinababayaan mo lagi, wala kang maisusumiti sa Diyos. Sa totoo lang. Sinasabi ko na po ngayon, darating at darating ang time, haharap ka sa Diyos. Lahat tayo. Kaya huwag natin balewalain ang mensahe ng ating Panginoon ngayon, for we are God's fellow workers. One with Christ. Amen? Anong aim natin dito? Ito. Amen? Kahit ako nga alam mo, pinag-aaralan ko ito, naiiyak ako. Bakit? Kasi nga, nung una, 4 kami sa bahay. 3. Ngayon ako na lang, nasa yung 2. Kaya sabi ko, ang laki ng pagkukulang ko pala sa Diyos. No? Ang laki pala ng pagkukulang ko sa Kanya. Actually, yung isa nalipat kasi ng Riyadh eh. Yung isa ang talagang pinagpupukusan ko ng gusto, yung kasama ko isa. Ang sabi ko, Brad, sama ka ba? 2 weeks before, ha? Yes, of course. Sabi niya, parang mag-a-IELTS lang kami. Yes, of course. Sabi niya. Sige sabi ko, papaano na ako kay Ate Beth para makasama kita sa gawain natin, Panginoon. Hindi ko ma-confirm doon sa ating group chat dahil 50-50, bandang huli. Parang nabaliwala po yung ginagawa ko. Amen? So, alam niyo, masakit po sa atin. Kapag meron kang inaakay na tao at hindi mo madadala sa gawain, masakit. Kasi alam mo, nakalista sa Diyos to. Kaya kung meron kang prospect, ngayon pa lang mga kapatid ko sa Panginoon, bugbugin mo na sa panalangin. Amen? Ilubog mo sa panalangin itong taong ito para someday, darating ang Biyernes, darating ang Linggo, kayong dalawa magkasama sa gawain ng ating Panginoon. Dahil kapag hindi mo ginawa yung unang step na ito, yung bugbugin mo na sa panalangin na ito, yari ka sa kaaway. Yung mandarambong na number 1 to eh. Amen? Hindi mo alam kung anong oras darating ang magnanakaw. Alam mo yan. Meron po magnanakaw na, Ate Bet, baka pwede kong magnakaw sa inyo mamaya. Paalam, no? Hindi po nagpapaalam ang kaaway. Ngayon, inaabangan niya lagi yung mga moves mo, kung ano. Ang gagawin mo, bugbugin mo muna sa panalangin ng taong ito. No? Tulad po natin nung una, tayo po naging produkto rin po nito. Yung pagluhod ng taong nag-akay sa atin,
Talagang, hindi ko malaman kung 1.5 liters yung iniluha nito para sa atin, para madala tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. Kaya niya pinaayos sa Kanya na tayo madala sa paanan ng Diyos. So ngayon, ipapakita natin sa ating kapwa ngayon na mahal din natin siya, kaya natin siya inaakay sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Kaya kailangan magawa natin yung bagay na pinagagawa ng ating Panginoon kasi manggagawa ka eh. Manggagawa ako, manggagawa tayong lahat. Amen? Wala pong estranghero sa atin. Lahat po tayo manggagawa. Ayaw lang natin gawin yung pinagagawa ng Diyos. Amen? Kaya pag tinumbok natin muli yung inspection, hindi natin alam kung, ngayon pala, napapaisip na tayo kung isasagot natin sa Diyos eh. Pagdating ng time. Amen po ba? So pagdating ng time, hindi natin alam kung paano natin sasagutin ito sa harapan ng ating Panginoon. Ay, oo nga pala, no? Nakalimutan ko lang, Lord eh. Kasi busy ako eh. Wala na. No? Tandaan natin kapag ando doon na tayo, mga kapatid, sa Panginoon, wala na po second chance. Wala na. Kung naalala nyo, si Lazarus at yung mayaman, kung tayo nakapagbasa ng Bible, ng Biblia, yung mayaman nagpasasa ng gusto sa mundong ito, si Lazarus, hindi ba lang maalok ni isang kubos? O Lazarus, kainin mo dyan. Wala. Nag-antay lang si Lazarus, may malaglag na mumudo sa ilalim ng lamesa para merong kainin. Amen? Ang pangit pakinggan, no? Ang pangit ng istoryang yun. Pero, intindihin mo yung ibig sabihin nun. Amen? Pagdating po sa kabilang buhay, nilang dalawa, nabaligtad po ang sitwasyon. Amen. Yung namumulot ng mumo, andun siya ngayon, siya yung pinapaypayan ng mga anghel. Yung mayaman, amen, ni tubig, ni one real na tubig, walang matikman. So imagine mga kapatid sa Panginoon, so kailangan po talaga kilos. Huwag po nating pakanaisin na gano'n ang mangyari sa buhay natin, kapatid. Mahirap. Ang sabi ng mayaman, Lord, baka pwede mo naman kausapin si Lazarus. Intampin naman niya ako ng tubig, mabasa lang yung labi ko. So mahirap. Pag dilat ng mata mo, hindi mo alam kung saan ka mapupunta, kung doon ba o dito. Amen? Kaya ngayon pala, mga kapatid ko sa Panginoon, tapusin mo yung pinagagawa ng Diyos. Para kahit ngayon pa lang hindi mo kukwento sa iba, sikreto mo, alam mo kung saan ka mapupunta. Amen. Mahirap, kapatid. Kapag nagising ka doon, ano sinabi ng init dito sa Saudi? Napakainit doon. Amen? Walang tubig doon, di uso tubig doon. Nilitsunin ko ng buhay doon. Amen po ba? Itong mensahe ng ating Panginoon sa atin, ito po isang wake-up call para po sa ating mga manggagawa. Kaya kung ikaw na nakakapanood ng manggagawa ka ngayon, kapatid, kilos, huwag kang patulog-tulog, hello. Tumindig ka, gawin yung pinagagawa ng ating Panginoon Diyos para po ang mga tao na kapaligid sa atin, makakasama natin sa paanan ng Diyos. Amen. Huwag po tayo magpasway-sway. Ang ating Panginoon Diyos, mahaba ang pasensya. Pero pagdating ng inspection, hindi po uso dito ang under the table. Paktay ka diha, sabi doon. Yari na. No? Ang inspection po sa lahat ng tinalakay natin tatlo to, ito pong inspection ng isa na katatakutan natin ng gusto. Kahit may nagawa ka na sa mundong to, kapatid, pagdating ng inspeksyon, kakabahan ka sigurado. Kasi hindi mo alam, baka reject yung project mo. Baka yung project na yan ay reject doon sa mag-inspeksyon. Pag reject yan, alam na this. Hindi naman magiging reject to kung pinaghirapan mo talaga. Amen? Kaya mga kapatid, sa Panginoon,
tayo po lahat, mga kapatid sa Panginoon, ay manggagawa ng Diyos. Wala na po tayo itsapwera dito. Lahat na po tayo ay tinatawag ng ating Panginoon kilos. Amen. Kasi po mga kapatid sa Panginoon, bakit nananawagan ng ating Panginoon Diyos? Sa dahilan na marami po ang napupunta doon, papunta doon sa mainit na lugar kaysa doon sa magandang klima. Mas pinipili ng tao na mapunta doon sa mainit na lugar kaysa doon sa magandang klima. Amen. Kaya nga sabi kanina dito, makikilala ang uri ng mga gawa sa araw ng paghuhukom. Yan na, yung paghuhukom, yung tinutukoy natin dito, kanina pa. Yung paghuhukom, sabi doon, sapagkat nahayag sa pamamagitan ng apoy ko ng uri ang ginawa ng bawat isa. Amen. So, ibig sabihin, sasalain ng ating Panginoong Diyos, isa-isa, ang lahat ng ginawa mo sa mundong to. Ikaw man ay nagpasasa sa lahat ng bagay, lahat yan, ipapacheck mo sa Diyos. So, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat po tayo ini-encourage natin ng ating Panginoon na kumilos tayo. Hanggang hindi po huli ang lahat. Nakita natin, kukunti tayo dito. Amen? Pinapakita lang ng ating Panginoon Diyos sa atin na ang bawat isa kailangan kumilos para po muling mapuno ang ating iglesia. Para muling mapuno ang ating simbahan. Para po ang bawat isa sa atin ay masabi ng ating Panginoon, welcome to my good and faithful servant. Ikaw yun. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, kilos. Manggagawa ka. Hindi ka po ordinaryong tao lang. Hindi po masasayang ang lahat ng ito para sa Diyos. Tandaan mo yan. Amen. Hindi po lahat masasayang ang lahat ng ito. Lahat ng ginagawa mong pagpapagal sa ating Panginoon, babayaran ng Diyos. Amen. Tandaan natin to. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito pong mensahe ng ating Panginoon Diyos sa atin, ginigising lang tayo sa katotohanan na pinili tayo ng Diyos bilang isang lingkod. Amen po ba? So mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin itong babaliwalain para sa atin lahat ito. Ako tumatayo ng matagal dito sa harapan, pero alam ko, tago sa puso ko yung mensaheng ito. Grabe. Masakit. Masakit sa akin na hindi ko nakakasama yung mga kasama ko sa trabaho dito na matagal ko lang inaakay. So tayo din, meron tayong mga kasama na sa trabaho na alam natin, pwede natin isama natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay manggagawa ng Diyos. Amen. The foundation, the construction, the inspection, lahat po ng ito, importante para sa atin. Amen? Sige po, tayo po tumayo. O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, muli po, O Diyos, ay lumalapit kami, Panginoon, sa iba na harapan, Panginoon, Lord God, upang muli, O Diyos, ay hingin, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya sa amin, ang iyong kapatawaran, Panginoon, Lord God, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin nagawa, Panginoon, sa iyong iglesia, Lord God. Lord, salamat sa mensahe mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon God, ay naunawaan, Panginoon, na kung saan ay importante pala ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin bilang isang manggagawa sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, aking dalangin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, naturuan mo ang puso namin, Panginoon, sumunod, hubugin mo ang buhay namin, Panginoon, upang sa ganun, Lord God,
na anumang proyekto, Lord God, ang pagagawa mo sa amin, ay magawa namin. At meron kami, Lord God, may submit sa iyo na accomplish, Panginoon, pagdating ng araw, Lord God. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na hindi masasayang ang lahat ng ito, Lord God. Magagawa namin sama-sama, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita, Panginoon, sa harap ng maraming tao, Panginoon. Makilala, Panginoon, ng isang Diyos na handang magbago ng buhay ng tao, Lord God. Handang magpatatag, Panginoon, ng aming buhay, pananampalataya, O Diyos. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, aking dalangin, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon God, ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, matuto sumunod, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagagawa mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, buksan mundo ng awan ng langit, Panginoon. Kubarin mo sa pagkatao namin, Panginoon, Lord God, ang bagay na pumipigil, Panginoon, Lord God, para hindi namin magawa ang bagay na pinagagawa mo sa amin in Jesus' name, Lord God. Putulin mo ang bagay na ito, Lord God, in the name of Jesus. Dalangin ko po, Diyos, na pag-uwi namin ng bahay, Panginoon, Lord God, ngayon pa lang maumpisahan na namin, Panginoon, at bibigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, na gawin ang bagay ito para sa aming kapwa. Upang sa Ginoong Lord God, sila man, O Diyos, ay makasama namin, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God, na nagpupuri kasama ng mga anghel, Panginoon. Lord, bigyan mo, Lord God, ng kasipagan ng aming puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alisin mo, Lord God, ang katamaran na bumipigil sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang bagay na gusto mong gawin sa amin, Lord God. Panginoon, dahil po sa pagsama mo, Panginoon, Lord God, ay magagawa namin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Panginoon, hallelujah. O Diyos, sa umaga din ito, Panginoon, pagpalaan mo ang buhay ng mga kapatid kong ito. Hallelujah. Pagpalaan mo, Lord God, ano man ang kanilang pagdadaanan, Panginoon, tulungan mo sila. At dalangin ko, Panginoon, solusyonan mo lahat ng problema nila sa buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, inaangkin namin, Panginoon, Lord God, ang pinagpala mo na ang buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyo at pinupuri ka namin. Dinadakila sa iyong dakilang pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah.